Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid sa pananampalatayang Katoliko. At gayon din naman sa ating mga kapatid sa ibayang pananampalataya. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang paksa na aking tatalakayin ngayon sa inyo ay patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa teolohiya ng Kristiyanong Katoliko, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng pagliligtas. Ito po ay isang pundasyon at sentro ng ating pananampalatayang Katoliko. At ito ay ating ginugunita sa tuwing sasapit ang mahal na araw taon-taon. Para sa ating mga Katoliko, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay isang garantiya na ang lahat ng mga yumaong mananampalatayang Kristiyano ay muling bubuhayin ng Panginoong Hesukristo pagdating sa takdang panahon. Ang pagkabuhay na muli ng katawan ay ang pagpapanumbalik ng buhay ng isang nabagong katawan na pinalakas ng Espiritu na inilarawan ni Apostol San Pablo at ng mga ebanghelyo. Mga kapatid, gaano ba kahalaga ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon para sa ating mga mananampalataya? Napakahalaga po mga kapatid. Dahil ayon kay San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 14 hanggang 16 ay ganito po ang nakasaad. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay o binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral sa inyo at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Subalit, malinaw po ang sinabi ng banal na kasulatan na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. At ito'y pinatunayan ng napakaraming mga saksi. Dahil bago pa man bumalik si Kristo sa kanyang Ama doon sa langit, ay nakisalamuha muna siya sa kanyang mga apostol at ng mga taong malapit sa kanya nang may 14 na araw o 40 days. At ito po ang patotoo ng mga anghel at ng mga saksi mula sa Diyos. San Marcos Kapitulo 16 versikulo 6 ay ganito po ang sinasabi. At sinabi ng anghel sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya ay muling binuhay ng Diyos. At sa San Lucas Kapitulo 24 versikulo 5 hanggang 7 ay ganito po ang nakasaad. Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala na siya rito. Siya ay muling nabuhay. At naalala ng mga babae ang sinabi ni Jesus nung una. Kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 apostol at sa iba pa nilang mga kasamahan ang buong pangyayari. Napakarami pong mga talata na ating mababasa mula sa Biblia na nagpapatunay ng ating Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay. Ito po ang kanyang tagumpay sa kanyang pagliligtas sa atin mula sa tiyak na kamatayan. Ipinapakita sa atin ng banal na kasulatan na bago natin makamtan ang rurok ng tagumpay, ay dadaan muna tayo sa isang matinding pagsubok. Gaya rin ng pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay pinagdurusa, ipinahiya, at ipinako sa krus hanggang mamatay. Subalit, nang may 3 araw, siya nabuhay na maguli. Ngayon, dumako muna tayo sa mga pagtutol ng taga-ibang sekta ng reliyon, mga kapatid. Sabi kasi ng mga taong hindi nanampalataya o naniwala kay Kristo, siya raw ay hindi Diyos dahil siya ay namamatay at binuhay lamang ng Diyos Ama. Tandaan po natin ito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa San Juan Kapitulo 10 versikulo 18. Ay ganito po ang sabi ng Panginoong Hesus. Walang makakakuha ng aking buhay. Pusa ko itong ibibigay. Mayroon akong kapangyarihan na ibigay ito at mayroon din akong kapangyarihan na kunin itong muli. Ito ang utos na kinatanggap mula sa Ama. Yan po ang tandaan natin, mga kapatid. Si Kristo na mismo ang sumagot sa mga taong may pag-aalinlangan sa Kanya. Sa mga taong walang pananampalataya sa Kanya, siya na mismo ang sumagot sa kanila.
Mga kapatid, bigyan po natin ito ng kunting paliwanag. Sino po ba ang Ama na bumuhay kay Kristo? Ayon dito sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 9, versikulo 6, ay ganito ang nakasaad. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoon si Kristo. At ibibigay sa Kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. So napakaliwanag po mga kapatid ng ating Panginoong Kristo pala ay isang makapangyarihang Diyos at siya rin ang walang hanggang Ama. Kaya sino po ba tayo upang hindi maniniwala kay Kristo bilang ating Diyos at Panginoon? Samantalang ang mga propeta at mga apostol ay naniniwala dito at ito nga ang kanilang itinuturo sa atin. Maliban dito mga kapatid, ang Diyos mismo, ang Ama mismo, ay mayroon ding patutuo tungkol sa kanyang anak, na ating Panginoon si Kristo. Ayon dito sa mga Hebro, Kapitulo 1, versikulo 8, ay ganito po ang sabi ng Diyos sa kanyang anak. Tungkol sa anak, ay sinabi ng Diyos, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Kita niyo na mga kapatid? Ipinakilala ng Diyos Ama na ang kanyang anak ay Diyos rin. Dahil maliwanag po dito sa talatang ito, sa Hebro Kapitulo 1, versikulo 8, sinabi ng Diyos Ama sa kanyang anak, ang iyong trono o Diyos. Babaliin pa ba natin yan? Di ba mga kapatid? Malinaw pa yan sa sabaw ng buko? Sa kabaliktaran po mga kapatid, ang mga taong hindi naniniwala kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, dahil ayon pa sa kanila, si Kristo daw po ay tao lamang. Nangahulugan po ito na doon sa kanilang mga sikta ng reliyon ay wala pong kaligtasan. Alam niyo po kung bakit? Dahil walang sinumang tao sa mundo ang kayang magligtas ng kaluluwa sa kanyang sariling kakayahan. Dahil ang Diyos lamang ang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Amen po ba mga kapatid? Amen. Tapos sasabihin nila na ang Ama lamang ang kanilang tagapagligtas. Magsampung taon na nga itong tanong ko sa kanila kung sino ang pangalan ng kanilang tinatawag na Ama, na hanggang ngayon ay hindi nila masagot-sagot. Ewan ko nga ba, baka nahiya lang silang ipakilala sa atin kung sino ang pangalan ng kanilang Ama o kanilang kinikilalang Diyos Ama. Dahil ayaw man nilang kumilala kay Kristo. So, sino nga yung tinatawag nilang Diyos Ama? Anong pangalan ng kanilang Ama? Or baka takot lamang silang malaman natin mga kapatid na ang Ama pala nila ay ang Diablo pala. Na atin naman mababasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 44. Clarification lang po mga kapatid. Hindi po tayo nang husgas kanila. Bagkus, nagtatanong lang po tayo. At matagal na tayong naghihintay ng sagot sa katanungan natin ito. Kung sino ba talaga ang tinatawag nilang Ama. No? Imposible naman na sasamba ka sa isang Diyos Ama na hindi mo kilala. Di ba? Ikaw papayag ka kapatid na pasasambahin ka ng isang Diyos na hindi mo kilala kung sino ang pangalan ng Diyos na yon? Nako mga kapatid, malaking question mark po yan. No? Dapat bago tayo sumampalataya sa isang Diyos ay dapat nakikilala natin kung sino ang Diyos na yan. No? Dahil ang kasulatan mismo, ang banal na kasulatan ay ipinakilala kung sino ang tunay na Diyos. Malalaman po natin yan sa ating pagpapatuloy. No?
Subalit, tayong mga Katoliko ay kilalang kilala natin kung sino ang Diyos natin. Kilala po natin kung sino ang Diyos natin, mga kapatid. Siya'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Maliban diyan, kilala rin natin ang pangalan ng Ama o ng ating Ama, na siya rin Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kilala natin yan, mga kapatid, dahil ipinakilala yan sa atin ng banal na kasulatan. Siya rin ay walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. May prueba ba tayo dyan, mga kapatid, ng pangalan ng Diyos Ama ay ganun din pangalan ng ating Panginoong Hesukristo? Meron po, mga kapatid. No? Meron po tayong prueba dyan na bilang patunay ng pangalan ng Diyos Ama ay siya ring pangalan ng kanyang anak. Basahin po natin, mga kapatid, ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 12, versikulo 21 hanggang 22. Unahin mo natin itong versikulo 12. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Iningatan ko sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Ulitin ko po, mga kapatid, para siguradong maintindihan ninyo. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Di ba malinaw pa sa sabaw ng buko na ang pangalan ng Ama pala, yun din ang pangalang ibinigay niya sa anak? Ama, sa 21, maging isa nawa silang lahat sa atin. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin. Ibinigay ko sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Iisa. Tulad mo at ako ay iisa. Dito sa versikulo 12, mga kapatid, malinaw ang sinabi. Iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Hindi po ba malinaw yan, mga kapatid? May malinaw pa ba dyan? Napakalinaw po dyan, mga kapatid. Tapos, pinapaliwanag pa ng Panginoon sa kanyang panalangin sa Ama na siya at ang Ama ay iisa. Kaya nga, iisa lang ang kanilang pangalan. Hindi po ba? Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Tatanungin kita, mga kapatid, ano ang pangalan ng anak ng Diyos? Hindi ba si Hesukristo? Hindi po ba Jesus Christ? At alam na po natin, mga kapatid, kung anong kahulugan ng pangalang iyan. Yan po ay ang tagapagligtas. No? Kaya nga, walang taong makakapagligtas ng kaluluwa kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay isa. Kasama ng Espiritu Santo. Iisang Diyos sa tatlong persona. No? Ibang topic ka po yan, mga kapatid. Mga kapatid, ang misteryong ito, hindi inihayag ng Diyos sa mga taong walang pananampalataya sa Kanya. Kaya kahit anong gawin nila, mga kapatid, hindi talaga sila makaunawa nito. Dahil wala silang pananampalataya. They are lack of faith to God. Subalit para sa ating mga mananampalataya o sumampalataya sa Diyos, ang misteryong ito ng Panginoon ay Kanyang inihahayag sa atin upang sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, tayo'y magkaroon ng buhay sa Kanyang pangalan. Amen po ba, mga kapatid? Amen!
Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ay inilarawan ng Panginoong Hesus sa kanyang transfiguration. Nating mababasa sa San Mateo Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 6. Isinama ni Hesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Habang sila naroon, biglang nagliwanag na parang araw ang mukha ni Hesus at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakipag-usap kay Hesus. Dito mga kapatid, ipinakita ng Panginoon na meron talagang muling pagkabuhay. Na ang ating kamatayan ay hindi isang katapusan ng ating buhay. Bagkus, ito'y isang pintuan lamang upang tayo'y makatawid doon sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Biruin niyo po mga kapatid, ilang siglo na po ang nakalipas at matagal ng patay sina Moises at Elias. Subalit ipinakita ng Panginoon na sila'y nanatiling buhay hanggang ngayon at nakipag-usap pa nga sa Kanya. Mga kapatid, napakarami pong relihiyon sa buong mundo na nag-aalok sa atin ng kaligtasan. Kagaya ng Islam, Budismo, Judismo, Hinduismo. At dito sa mga nagpakilalang mga Kristiyano, kagaya na lang ng INC, MCGI, GW, BAC, ano ba itong BAC? BAC, o Born Again Christian Kuno, at SDE. At marami pang iba. Subalit, ni isa sa kanila mga kapatid ay hindi kayang magbigay sa atin ng assurance kung totoo nga ba na kapag tayo'y umanib sa kanila ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil hindi po nila kayang patunayan yan mga kapatid. Paano po tayo maniwala sa kanila? Samantalang ang kanilang mga founder o human founder ng kanilang mga sikta ng relihiyon ay hanggang ngayon nanatili pa rin na nasa hukay. Hindi po nabuhay mga kapatid kagaya ng ating Panginoon. Hanggang ngayon nasa hukay pa rin ang kanilang mga founder. Kaya wala pong kasiguraduhan mga kapatid na maligtas ang mga taong umanib doon sa mga sikta na tatag lamang ng tao. Dahil maliwanag po yan mga kapatid sa mga Salmo Kapitulo 127 versikulo 1. Maliban nga na ang Diyos ang nagtatag nitong iglesia o bahay, ang ginawa ng nagtayo ay walang kabuluhan. At doon sa New Testament, Bagong Tipan, mababasa po natin yan sa mga gawa ng mga apostoles, Kapitulo 17, versikulo 24. Sabi ng Apostol San Pablo, ang Diyos ay hindi nananahan sa mga templo o iglesyang tatag lamang ng tao. So, ano pong rason mga kapatid, bakit kayo umanib sa mga sikta ng relihiyon na tatag lamang ng tao? Hindi ba kayo kontento sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? At kinukumpetensya pa ninyo ang Panginoon? Hindi po yan gawa ng Diyos, kundi gawa po yan ng dyablo. Na ang pakay ng dyablo mga kapatid ay pag watak-watakin ang simbahang tatag ng Panginoon. Dahil dalawa lang po ang magkalaban dyan mga kapatid, ang Panginoon at ang dyablo. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid na hindi po tayo mapabilang doon sa mga peke na mga relihiyon o peke na iglesia. Kaya nga sabi ng ibang mga tagapangaral daw ng mabuting balita ng kaligtasan, sabi nga nila, wala daw relihiyon makapagligtas
sa atin. Kita niyo na mga kapatid, ni relihiyon hindi naintindihan kung anong kahulugan, no? Pakipanood po yung video ko tungkol sa relihiyon. Nandoon yung mga argumento at mga kasagutan natin na ang relihiyon ay napaka-importante po sa buhay ng bawat tao. Dahil ang kahulugan po ng relihiyon ay ang pagdudugtong ng ating relasyon na napuputol dahil sa ating mga kasalanan. Pagdudugtong yan, mga kapatid. So, hindi po tayo dapat maniwala sa kanila, no? Dahil wala pong kasiguruduhan ang ating buhay, ang kaluluwa natin, no? Ang kalagayan ng ating kaluluwa doon sa kanila. Paano po tayo maniwala sa kanila, mga kapatid? Samantalang ang kanilang mga founder o human founder ay hanggang ngayon nanatili pa rin nasa hukay. Hindi gaya ng ating Panginoon na tayo'y binigyan ng napakalaking kasiguraduhan at pag-asa. Yan ang pangako sa atin ng Panginoon na ating mababasa sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23. Mga kapatid, pakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon sa Kristo. Sa San Juan, Kapitulo 11, versikulo 25 hanggang 26, ay ganito ang sabi ng Panginoong Hesus. Ako ang nagbibigay buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sinumang sumampalataya sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ba kayo sa sinabi ko? Tanong po yan, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pong sagot natin yan? Amen po, mga kapatid. Amen. Naniniwala po tayo na si Kristo ang buhay na walang hanggan. Kaya si Kristo lang ang ating paniniwalaan, ang ating kilalanin bilang Diyos at tagapagligtas. Dahil siya lamang ang nagsabi nito. Sa lahat ng mga founder ng mga sekta relihiyon, wala po ni isa sa kanila na nagsasabi na ako'y muling nabuhay o ako ang buhay na walang hanggan. No? Hindi kagaya ng Panginoong Hesus na sinabi talaga niya bilang assurance sa atin o assurance natin, hindi talaga masasayang ang ating pagod sa ating pananampalataya at pagkilala sa Kanya. Dahil sinabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Meron bang mga founder ng sekta relihiyon ang nagsabi nito? At meron bang mga founder ng sekta relihiyon na muling nabuhay mula sa mga patay upang maipakita sa kanyang mga miyembro na talagang tunay itong simbahan ito? Wala po, mga kapatid. Wala po. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo ay binigyan tayo ng napakalaking pag-asa at kasiguraduhan. So hanggang dito na lang muna, mga kapatid, ang aking pagtatalakay sa inyo kung gaano kahalaga ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating mga mananampalataya. Dahil sa pamamagitan nito, ipinakita ng Diyos sa atin na hindi masasayang ang ating pagod sa pagsunod, sa ating pagsisikap na maging isang mabuting mamamayan, isang mabuting Kristiyano, tayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kung mayroon man po kayong mga katanungan, mga kapatid, ay huwag po kayong mag-atubiling magtanong sa amin o sa simbahan upang hindi kayo maligaw ng landas. Take note po, mga kapatid, huwag po ninyong pag-aralan ang mga piki. Bagkus, pag-aralan ninyo ang tunay na iglesia ang tatag ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Upang sa ganon, kapag ito'y kabisado nyo na, sa isang tingin nyo pa lang sa piki, ay alam nyo na ito ay piki. Kaya huwag na kayong pumunta dyan. Piki yan eh. Diba? So mga kapatid, I hope na mayroon po kayong natutunan kahit kaunti man lang sa ating pagpalaganap
ng mabuting balita ng kaligtasan. Hanggang dito na lang po mga kapatid, at maraming salamat sa inyong pagsunod at panunood sa mga programa ng CFD Cebu. Dahil sa pamamagitan ng pakikinig at panunood ng mga programa ng tunay na tagapagbalita ng kaligtasan, at partikular ang CFD Cebu, ay marami po tayong matutunan mga kapatid. So hanggang dito na po. God bless us all. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Angel, take your wings and fly, watching over